We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita. Mula sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Ilang sementeryo sa Macabebe, Pampanga lubog pa rin sa baha 2 linggo bago ang undas. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Russell? Chris, kabi-kabilaan na ang paghahanda ng mga local government units sa inaasahang dagsa na mga bibisita sa mga sementeryo habang nalalapit ang undas. Ikinakasana rin nila ang malawakang paglilinis sa mga sementeryo. Dismayado ang 66 anyos na si Mang Raimundo Alido matapos makita ang puntod ng kanilang namayapang magulang sa Barangay Santa Cruz Public Cemetery sa Macabebe, Pampanga. Akit kami sa taas ng Micho. Diyan kami dadaan. Pagkatapos titirik ka. Binabahari ng mga nicho sa sementeryo sa Barangay San Rafael. Nilulumot na ang ilang bahagi ng sementeryo. Nahaluan na rin ang basurang ilan. Ayon sa MDRRMO, nasa 4 hanggang 5 barangay pa sa bayan ang binabaha dahil sa high tide. Sa 7 sementeryo sa bayan, 5 rito ang binabaha dahil sa mga naranasang pag-ulan simula noong Hunyo. Pero yung mga public cemeteries natin are they're partially flooded. Ang bodegang ito sa loob ng Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City ang nagsisilbing nicho ng mahigit 1,000 buto na mga yumao. Isinilid sa karton ang mga buto at nilagyan ng pagkakakilanlan. Nakuha ang mga buto sa bahagi ng sementeryo na tinabunan ng lupa para pataasan dahil sa mga pagbaha. Puspusan ng konstruksyon ng mga apartment type na nicho sa sementeryo para mailipat ang mga buto ng mga yumao. Bago ang eleksyon sa October 30, inaasahan na ng Baguio City Police ang dagsa ng mga magsisiuwian sa lungsod. Inaasahang magtutuloy-tuloy ang pagdating ng mga bisita at turista hanggang sa araw ng undas sa November 1. Hindi kagaya last year na undas lang ang ating pinaghahandaan, kundi kasama dito yung BSKE. From October 30, andyan na yung election, then 31, pwede nang mag-start ang visitation sa mga cemetery. Kaya saan natin ang pag-uwi ng ating mga kababayan na taga Baguio at saka malapit na probinsya. Kaya paalala nila sa mga nais umakyat sa lungsod ng Pino na wag nang magdala ng sasakyan o kung malapit lang naman ang pupuntahan ay maglakad na lamang. Chris, balik dito sa Dagupan City, may mga natapos na silang mga apartment type na nicho at doon na inilipat yung ilan sa mga buto ng mga yumaong unang na-claim ng kanilang mga kaanak. Pero ang problema ng pamunuan ng Roman Catholic Cemetery, may ilang na-recover silang buto na wala ng pagkakakilanlan dahil hindi na mabasa yung pangalan ng yumao doon sa kanilang mga lapida. Ngayon, sila yung prioridad na mailagak sa ginagawang mass grave. Samantala, nakahanda na rin ang PNP para sa deployment plan sa mga sementeryo. Yan muna ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakuha na ng video ang pamamaril sa isang umano'y rebel returnee sa Sorsogon City. Patay sa pamamaril ang isang lalaki na umano'y isang rebel returnee sa Ginlahon Cockpit Coliseum sa Barangay Ginlahon, West District, Sorsogon City. Ayon sa report ng mga otoridad, nangyari ang insidente habang nasa kantinang sabungan ang biktima. Makikita sa CCTV footage sa lugar ang 2 armadong lalaki na lumapit sa nakatalikod na biktima at malapitan itong binaril sa ulo. Hindi pa nakontento ang mga ito. Ilang beses pang pinaputukan sa katawan ng biktima na naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Matapos ang insidente, agad tumakas ang mga sospek.
Patuloy na pinaghahanap sa ngayon ng mga otoridad ang mga naturang sospek habang naglabas naman ng pahayag ang mga rebeldeng grupo kung saan inako nila ang responsibilidad sa krimen dahil sa pagtraidor umano ng biktima sa kanyang dating grupo. Kasi sa pahayag ng Celso Minguez Command, ito ay dati nilang kasamahan at bilang paghihiganti sa pagbabalik loob nito sa gobyerno. Nasunog ang umano'y pagawaan ng biodiesel oil sa Candelaria, Quezon. Samantala, nasunog na bahay sa Iloilo City, palyadong linya ng kuryente, itinuturong pinagmulan ng apoy. Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Apulahin man ang tubig, maitim at makapal na usok pa rin ang lumalabas mula sa nasusunog na imbakan ng coconut oil para gawin umanong biodiesel sa Barangay Pahinga Norte, Candelaria, Quezon. Umabot ng second alarm ang sunog. Nang tuluyang maapula, tumambad ang mga sunog na mga yero sa lugar at mga drum na gamit sa pagpoproseso ng umano'y biodiesel. Wala naman daw nasaktang tauhan sa sunog. Wala ring nadamay na bahay o kalapit na establishmento sa insidente. Hindi pa malinaw sa mga otoridad ang pinagmula ng apoy sa tinatayang 600 square meters na lawak ng sinasabing paggawaan ng langis. Inaalam pa rin kung sino ang may-ari ng establishmento at halaga ng napinsala sa sunog. Ito po ay mga langisan. Kung saan po ito ay yung waste product ng coconut oil na pinaprocess daw po para maging biodiesel. So yun po yung mga nasunog. Makapal at maitim din na usok ang bumungad sa mga residente ng Barangay Quintinsalas, Haro sa Iloilo City, pasado alas 8 ng Martes ng umaga mula sa nasusunog na bahay ng pamilya Bacolod. Maswerte namang nakalabas ang pamilya bago patuluyang nilaman ng apoy ang bahay. Nagtamo naman ang paso sa kamay ang may-ari ng bahay na si Rosalie nang subukang balikan ang mga importanteng papeles pero masyado na umunong malaki ang apoy. Problema sa linya ng kuryente ang itinuturong pinagmula ng sunog. Ang breaker, ang amon to nga, wala mo malang na. Nag-ano siya, ma'am? Ambot ka doon ng asulang. Huwag mo kami na nga naglupok. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa insidente. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa 11 individual ang isinugod sa ospital matapos makaranas ng pagsusuka at pananakit ng tiyan matapos kumain ng spaghetti sa isang bahay sa Davao City. Narito ang report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Isinugod sa ospital ang nasa 11 individual matapos makaranas ng pananakit ng tiyan at pagsusuka matapos kumain ng spaghetti sa sitio Matigsalog, Barangay Marilog, Davao City, Lunes ng gabi. 3 pamilyang apektado na kinabibilangan ng 8 menor de edad at 3 pang individual nakalabas na ng ospital ang 3 menor de edad matapos makarecover. Ayon sa Marilog District Hospital, nakaranas ng diarrhea ang mga nasabing individual na nagresulta sa dehydration. Sa pag-assess po, ma-consider lang sila as acute gastroenteritis with mild dehydration, meron isa na no dehydration na, mga age ano man po sila, 7 to 11 years old. Makaya man nila, nag-oral rehydration, nag-inom man sila. Agad namang dinala sa Southern Philippine Medical Center ang 8 pang individual na kinabibilangan ng isang buntis at 2 isang taong gulang na sanggol. Sa investigasyon ng Marilog Police, alas 12 Lunes ng tanghali nang magluto ng spaghetti si Geraldina Bocuya na nagpapatayo ng bahay sa lugar at ipinakain sa mga karpintero. Nag-offer ko nga, tagana ko sila kay confident ko nga maayo gyud to akong giluto no, wala gyud na unsa, wala gyud na kuan kay kami nagkaon man pud mi. Sa panayam ng GMA Regional TV 1 Mindanao sa ina ng bata na kabilang sa mga nakakain ng spaghetti na agad namang na-discharge sa ospital. Nakuan lang mi ba nabalaka mi pero wala mi ingon nga ni basol mi kang ma'am. Natingal lami nga mao pa nang nahitabo nga kadaghan na nihatag si ma'am sa ama wala man. Wala siya nakita nga intensyon na something gipoison sila sa kadtong naghatag sa spaghetti. Pero paabuton ang resulta sa sample nga nakuha sa City Health. Kumuha na ng sample ang City Health Office mula sa kinaing spaghetti ng mga naapektuhan, kabilang na ang tubig sa nasabing lugar, para malaman ang sanhi ng pagkakaospital ng mga naturang individual. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Nababahala naman ang City Health Office dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng typhoid fever sa Baguio City. Simula January hanggang September ngayong taon, pumalo na sa 144 ang kumpirmadong kaso ng typhoid fever sa syudad. Mas mataas ng 76 na kaso kumpara sa parehong period noong nakaraang taon. Ito ang dahilan kung bakit idineklara ang typhoid fever outbreak sa syudad. Nagsasagawa na ng investigasyon ng otoridad at inaalam ang dahilan ng biglaang pagtaas ng kaso. Kasabay ng pagtaas ng kaso, pinag-iingat ng Health Authority ang publiko sa kanilang mga kinakain at iniinom para makaiwas sa typhoid fever. Kabilang sa mga sintomas ng typhoid fever ang lagnat, pananakit ng ulo, panghihina ng katawan, kawalan ng ganang kumain, pagdudumi o hirap sa pagdumi at pananakit ng tiyan. Meron kaming latest, I think that's the last week, na case of a certain parang family sila. So ongoing naman ang aming investigation. We're just waiting for yung result ng kanilang water. Ibabahagi ng isang taga San Juan, La Union ang paggawa ng tuyo sisig black pasta. Silipin sa report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kung ikaw ay pasta lover at naghahanap ng kakaibang twist ng pasta, itry na ang tuyo sisig black pasta. Naswak na merienda. Ang paggawa ng pasta ang nakahiligang lutuin ng isang taga San Juan, La Union na si Herb Erwin Flores. Yung shop actually nag-start siya sa tuyo. Doon ako nag-start na wherein sabi ko kailangan ko ng fusion. So mahilig ako sa tuyo. And at the same time, mahilig din ako sa sisig. So bakit hindi natin pagsamahin? Yun yung yun yung naging tawag dito. Kung bakit ko napagsama yung dalawa dun sa or nagawa yung tuyo sisig pasta natin. Sa paggawa ng tuyo sisig black pasta, ihanda ang mga sangkap tulad ng tuyo flakes, sisig, black pasta, bawang, chicharon, sili, kalamansi, at onion leeks. Sa isang kawali, gisahin lang ang tuyo flakes, sisig, sibuyas at black pasta. Sa kahaluin, ilagay na rin ang chicharon, bawang, onion leeks at sili. Haluing mabuti. Maaring budburan ng kalamansi at ready na ang tuyo sisig black pasta. I love po tuyo and then pati na rin po pasta. Parang it gives so much variety po sa two of my favorite foods. Hindi siya totally maalat. Sakto lang yung pagkalasa ng tuyo, yung sisig. Sisig and tuyo in one dish and nasa pasta pa. Alam ko masasarapan kayo at magugustuhan niyo yung mga spices na nakalagay dito. At pwede nyo naman po gawin to sa bahay ninyo. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng motorsiklo sa Bulan, Sorsogon. Tutukan sa report ni Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Nagpapatuloy ngayon ang pagtugis ng mga otoridad sa isang lalaki na tumangay sa isang motorsiklo sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang nakaputing lalaki na naglalakad. Maya-maya lang sakay na ito ng isang motorsiklo at mabilis na pinaharurot palayo sa lugar. Nabatid na ang naturang motorsiklo ay ninakaw pala ng lalaki sa lugar kung saan pansamantalang iniwan ng may-ari ang sasakyan sa gilid ng kalsada para pumunta sa kapilya. Sa bayan ng Libon, Albay naman, isang insidente ang pagnanakaw ang naitala sa isang pampublikong paaralan. Ayon sa report, nag-lunch break lang ang isang student teacher pero pagbalik nito, wala na ang kanyang laptop at wallet na may lamang pera. Ang suspect ay nahagipan ng CCTV ng barangay habang dala ang bag at palabas na ng paaralan bago sumakay sa kanyang motorsiklo. Bukas na yung classroom, kumbaga nagkaroon po ng opportunity para kunin yung laptop po. Kaya po nagkaroon ng ganong incident po sa school ng Marayag. Actually po nga ni, igwang sarong residence digdi sa mong barangay na halos nakasabay ito duman sa laog kan cover court kan eskwelahan. Dahil manabidbid kan kuyan kan taga-digding nagsabat kan estudyante niya. Kaya mas paigtingin pa raw sa ngayon ang seguridad sa lugar
para maiwasan na ang kahalintulad na insidente. Yung mga estudyante na kung may pumasok na hindi kakilala or hindi nila kilala, sabihin po kaagad sa teacher. Tapos nilalak na talaga namin ng ang gate kahit po lunch break. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 18 estudyanteng tubong Pampanga na sumailalim sa internship program sa Israel. Ang detalye sa report ni Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Emosyonal na sinalubong ni Aling Leonila mula Candaba, Pampanga ang bunsong anak na si Gabriel na umuwi mula sa bansang Israel. Ilang araw na nag-alala si Aling Leonila dahil sa nangyaring kaguluhan sa Israel. Nagpapasalamat po ako na ligtas ang aking anak. Salamat po, Lord. Glory to God. Kabilang ang anak ni Aling Leonila sa 18 Kapampangan na estudyante na sumailalim sa 11 buwan na agriculture training program ng TESDA sa Israel. Nadistino ang mga trainee sa Ashkelon City. 15 kilometers ang layo mula sa Gaza Strip kung saan nangyayari ang kaguluhan. Yung mga terorista po, pumapasok na po doon sa mismong city namin, which is malapit lang din po talaga sa Gaza Strip. Nakakatrauma po kasi po naririnig po namin yung bomba at saka po yung mga barilan po. Tapos may mga video pa po kami napapanood na paano po nila pinapatay yung mga. Sa tulong ng isang komunidad ng mga Kapampangang OFW sa Israel, nakahingi ng tulong ang mga estudyante sa Embahada ng Pilipinas at sa provincial government ng Pampanga para sila ay makauwing ligtas. Pwede tayong magbigay ng post-traumatic stress debriefing. Assessment ko sa mga bata kanina, no? Makikita mo naman sa mukha nila eh. Oo. Parang shock pa sila. Ligtas nang nakauwi sa Pampanga ang mga estudyanteng sumailalim sa internship at masayang nakabalik sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Ponsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, maayos sa panahon ang bubungad sa ating ngayong umaga pero maghanda pa rin sa posibleng ulan mamayang hapon o gabi. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, ilang bahagi ng Northern Luzon, Aurora, Quezon, Mindoro, Palawan at Mindanao ang posibleng makaranas ng ulan ngayong umaga. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang bahagi ng bansa. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide kaya dapat maging alerto. Ayon sa Pag-asa, mga local thunderstorm ang maaasahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Habang nakakaapekto naman ang northeasterly surface wind flow sa Northern Luzon. Ilang lugar sa Cebu nakaranas ng pagbaha matapos ang malakas na buhos ng ulan. Tutukan sa report ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tila naging dagat ang kalsada sa Barangay Bulacau at Tabunok nang bumuhos ang ulan noong Lunes, October 16. Ayon kay Benjamin Pamat, sakay siya noon ng bus papuntang Cebu City. Nang dumaan sila sa binahang kalsada, dahil sa mataas na level ng baha, nagdulot ito ng mabigat na daloy ng trapiko. Sa kanyang video, makikita ang maraming tao na lumusong at naglakad sa gitna ng kalsada. Ayon kay Gary Tugunon, Pangulo ng Aksyon Agad Team, umabot hanggang tuhod ang naranasang baha na nagtagal ng 45 minuto. Nang humupa ang baha, agad na nagsagawa ng clearing sa mga drainage at waterways sa lugar. Matong ipang suod ang katong mga manol nga mga baha, katong ipang baha kapon, ipang suod na mo. Binahari ng ilang lugar sa Minglanilla, Cebu. Isa sa pinasok ng baha ang opisina ng Family Court sa likuran ng sports complex. Ayon sa post ni Minglanilla Mayor Rajiv Inad, nagtulong-tulong ang mga kawani ng lungsod para matanggal ang baha sa nasabing opisina. Paliwanag ng Pangulo ng Minglanilla Task Force, Glenn Antigua, nagsagawa na sila ng declogging operations subalit hindi pa rin umano kinaya ng drainage ang dami ng ulan. Ito lang din tayo kusog siya kay ang drainage, existing drainage, wala siya nakaato kay wala pa mo siya nasumpay sa bago na itong drainage. Nakararas din ng pagbahang ilang lugar sa Mandawi City. Kasama na rito ang Barangay Kasuntingan kung saan may ilang sasakyan ang nahirapang tumawid sa kalsada. May ilang mga mag-aaral na kinarga para hindi mabasa sa baha. Agad naman nag-deploy ang Mandawi City LGU ng kagamitan para matanggal ang baha
sa lugar. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Family Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pambihirang pagkakataon, magkakaroon ng 23rd Bamboo Training Seminar na may temang Learn and Earn from Bamboo Experts. Gaganapin ito sa October 21, 2023, Sabado, sa Sitio Tanza 2, Barangay San Jose, Antipolo City. Magsisimula ang training mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Ilan sa pag-uusapan ang proseso at teknik sa pagtatanim, lending program at iba pang impormasyon na makatutulong sa iyong mga bamboo-preneur. Sa mga interesado, pwedeng makipag-ugnayan sa email at contact numbers ng organizer ng 23rd Bamboo Training Seminar. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Dinagsa ang huling araw ng pagsusumite ng listahan ng mga magsisilbing watcher sa eleksyon sa Dagupan City. Sundan sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dumagsa sa tanggapan ng COMELEC Dagupan ang ilang kandidato para sa barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023 noong Lunes na huling araw ng pagsusumite ng pangalan ng watchers. Sa rules natin, ang deadline po is 15 days before the election day. Sumailalim na rin sa final briefing ang mahigit 1,000 gurong magsisilbing miyembro ng Electoral Board sa araw ng eleksyon. Ilang araw bago ang eleksyon, dumating na rin sa Baguio City ang official ballot, election returns at iba pang election paraphernalia. Dumating na rin ang mga gagamiting balota at iba pang election paraphernalia sa Abra. Dinala ang mga ito sa isang storage facility sa Abra Sports Complex at binabantayan na ng mga pulis. Isang reklamo pa lang daw ang natanggap ng Provincial COMELEC sa Ilocos Sur kaugnay sa vote buying. Nangyari ito sa bayan ng Kabugao. Iniimbestigahan na ito ng COMELEC. 2 linggo bago ang Barangay at Sangguniang Kabataan Election sa October 30, natanggap na ng Mandawi City Treasurer's Office ang mga kagamitan sa eleksyon. Inilagay sa labas ng Mandawi City Hall ang mga ballot box na gagamitin sa eleksyon. Ayon naman sa COMELEC Region 9, natanggap na nila ang mga election paraphernalia para sa darating na barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Edwin Garcia, maayos ang paghahanda ng COMELEC sa Region 9 at BARM area at wala umanong nakitang campaign posters o materials bago ang campaign period na magsisimula sa October 19. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang Bicolano bakers ang nagpagalingan sa on-the-spot cake decorating competition sa Sorsogon. Nagdagisan sa galing ang mga bakers sa Sorsogon sa idinaos na on-the-spot cake decorating competition bilang bahagi ng pagdiriwang ng Kasanggayahan Festival 2023. Nasa 8 grupo mula sa iba't ibang lugar sa probinsya ang lumahok sa aktibidad. Maliban sa main ingredients sa paggawa ng cake, ibinida rin ng mga baker ang mga lokal na produkto na makukuha mismo sa kanilang lugar. At ang pinakamahalaga raw sa lahat, hindi lamang daw sa ganda ng dekorasyon kaya makipagsabayan ng mga produkto ng mga Bicolano baker dahil hindi rin magpapahuli ang lasa ng mga ito. Ikinatuwa naman ng mga baker na nabigyan sila ng pagkakataon na maibida ang kanilang mga produkto. Target din ang naturang aktibidad na maipakita sa Bicol Region at ipapambahagi ng bansa ang talento ng mga taga-Sorsogon, lalo na pagdating sa baking. Rookie Jumel Puno humugot ng 17 rebounds upang pangunahan ang panalo ng San Beda Red Lions kontra Perpetual Alta 62-60. Tungayan sa report. Humugot ng 17 rebounds at kumamada pa ng 12 points ang rookie na si Jumel Puno upang pangunahan ng comeback win ng San Beda Red Lions
kontra Perpetual Altas. Git-gita ng laro hanggang sa makapagpawala ng back-to-back 3-point shots si Jun Roque upang lumamang ang Altas. Sa pagtatapos ng halftime, naiposte ng Altas ang double-digit advantage kontra sa San Beda Red Lions. Pero sa fourth quarter, ang huling offensive rebound ni Puno ay nagresulta sa huling 2 puntos ng Red Lions upang maiselyo ang panalo 62-60. Sa Game 2, maagang nag-init si AJ Miranda ng JRU Heavy Bombers para lumamang sila ng 8 puntos kontra sa LPU Pirates. Maraming fast break points ang JRU kaya nahirapan ng LPU. Dahil pa rin kila Umali at Barba humabol ang LPU at sa unbelievable putback ni Enoch Valdez na may kasamang foul, napuwersa nila ang overtime, 71-all. Pero dahil ayaw magpaawat ng 2 kuponan, umabot pa ito sa second overtime. Muntik nang masilat ng LPU ang panalo pero 2 beses silang nagmintis kaya wagi ang JRU sa score na 88-87. Abangan ang next games, Arellano Chiefs laban sa Mapua Cardinals at San Sebastian Stags kontra Letran Knights, 2 p.m. live sa GTV. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Chris Zuniga nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 68 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.